Magandang hapon po sa ating lahat. Una po kayo nagpapasalamat sa Panginoon sa pribilehiyo na muli ay makapaghandog po ng ganitong likha para po sa Panginoon at para po sa ating mga parents. Sa tunay po ay ako humingi rin ng paumanhin dahil hindi po ganun ka-polish at kagagawa lang po kaninang madaling araw. So yung flow po siguro ay medyo magulo pero sana po makuha natin yung thought at nais iparating nung tula. So medyo ako po'y kinakabahan. Ayan. So bago po ako mag-proceed sa tula, may isa po muna akong kwento na ginawa. Pero ito po ay karugtong din. Halos kaano rin po ng tula na ginawa ko. So, may isa pong pamilyang naninirahan sa bukid. Ito po ay pamilya ni Samuel. So si Samuel ay isang batang anak ni Aling Maria at Aling Celso. So mahal na mahal ng mag-asawa ang kanilang anak. So, tuwing umaga, pagkagising po ni Samuel, lagi nang may nakahandang pagkain sa mesa. At ang favorite pong ihain ni Aling Maria para kay Samuel ay isang basong gatas at isang matigas na tinapay. Yun pong, di ka po yung mga sortidos, hakobina, or paborita. Yun po yung paboritong isama ni Aling Maria sa lamesa para kay Samuel. Tapos po, nung mga unang araw at nung bata pa si Samuel, masaya po siyang kinakain yung inihahain ni Aling Maria. Pero habang tumatagal, lumalaki, natuto na siyang magreklamo at magtampo sa kanyang ina. Dahil halos yun ang pinapakain sa kanya. So, nung time po ngayon, ngumiti lang si Aling Maria. Kumbaga ay, sa loob-loob niya, siya'y nasaktan dahil ginagawa nila lahat para maibigay yung pangangailangan ng anak niya. Di ka po noon naman, ang gatas at tinapay, pag ikinasa bukid, parang, kumbaga, itinatreasure natin yon. Parang, pag naggatas ka, ay, ang galing naman mo, yun, gatas yan. Kumbaga, parang lechon ang dating. Medyo nakabahan po ako ako'y nangangatal talaga. Ayun po, kumbaga yun yung nangyari. Tapos po, hanggang sa, nung time na yon, parang kinimkim na ni Aling Maria, eto naman si Samuel, lumaki na siya. Nagkaroon siya ng trabaho, naging isang writer siya ng poem and libro, mga sarili niyang katha. Tapos po, nabibili na niya yung mga gusto niya. Pero nandun pa rin yung lumayo yung loob niya sa magulang niya. Hanggang sa dumating yung panahon na parehas nawala yung kanyang magulang. Isang araw, umuwi si Samuel galing trabaho. Pagod na pagod siya at ang bumugad sa kanya ay isang bahay na tahimik, walang sinunglulan. Kumbaga walang taong nakikita, siya lang mag-isa. Pero sa dakong yon, kanyang natanglaw sa isang mesa, ang isang baso ng gatas at isang tinapay. Doon nag-flashback lahat ng nangyari at doon naalala niya ang kanyang mga magulang. Siya'y tumingin sa larawan ng kanyang mga magulang at siya'y naiyak. At doon, kumuha siya ng isang papel at isang panulat. At lumikha siya ng tula para sa kanyang mga magulang. At samahan niyo po ako na pakinggan yung tulang ginawa ni Samuel. So, sana po maunawaan po natin yung thought nung tula. Kakaiyak naman yan. Si nanay at si tatay. Dalawang haliging makikita sa pamilya. Dalawang pusong pinag-isa at tumibok para sa iisang layunin. Para sa pamilya, kahit ano ay gagawin. Si nanay. Siya ang nagsisilbing gatas sa pamilya. Unang sustansyang ating natanggap. Nang dito sa mundo tayo'y unang humarap mula sa sinapupunan hanggang sa kanyang mga yakap, siya'y nagbigay ng pagmamahal, pag-asa at paglingap. Kahit madaming dananasing pagod at hirap, gagawin ang lahat para maayos na buhay ay maipalasap. Si tatay, siya ang nagsisilbing tinapay sa pamilya. Tigasin yan at hindi pala imik, pero kita sa kanyang mga mata na sa akin siya'y sabik na ako'y mayakap sa unang pagkakataon. Para sa pamilya, siya'y bumabangon, lumalaban, nagtitiis, sa ilalim man ng araw o sa tumatagaktak na pawis, siya'y nagsisikap, nangangarap, gagawin ng lahat para maayos na buhay sa pamilya'y maipalasap.
Simpleng gatas at tinapay sa mesa. Parehong may angking lasa, pero masarap pag magkasama. Mahilig magpayo, mapagmahal, mapag-alala at mapagpagal, at bawat pantig ng salita ay may lalim na ibig sabihin. Ating pagkatao ay kanilang unti-unting huhubugin. Sila'y nagbibigay lakas hindi lang sa katawan, kanilang sakripisyo ay hindi matatawaran. Sila'y nanangan sa atin mula sa unang paghakbang hanggang sa ating paglaki, sila'y nakaabang. Ang galing, no? Kakaiba talaga ang mga magulang. Maraming mga araw na sila'y hindi sapat, pero para sa pamilya, pilit na ibibigay yung nararapat. Minsan nga, kulang ang pagkaing nakapatong sa mesa. Laman ng lalagyan at ng asin at ng asukal ay itig isang kutsara. Pagkalog ng bigasan ni isang butil ay walang makita. Ni piso o sentimo, walang makapa sa bulsa. Pero ni isang reklamo, hindi sila sayo at sa atin pinapakita. Pero gugulatin nila tayo. Yung mesang walang nakahain, biglang magkakalaman ng plato. Yung asin at asukal na tig isang kutsara lang ang laman, biglang magiging isang garapon at isang kilo. Yung bigasang walang laman, nagkakaroon ng bigas na isang sako. Kaya nakakapaisip ano? Itong si nanay at si tatay dati sigurong magikero. Pero seryoso, hindi rin naman talaga biro ang maging isang magulang. Minsan, binibigay pa sa ating mga anak yung pagkaing sanay, isusubo na lang. Pero kahit masaya sila at palaging nakangiti, sa likod naman nito ay may mga tanong na bumabagabag sa isip, paulit-ulit na sumisilip sa bawat pagluhod at dalangin, pilit pinasasagip na sana bukas pagising, ang hangin ng pagsubok at problema, magbago ang ihip. Trabahong piniling harapin hanggang dulo. Walang sahod na nakalaan at anumang benepisyo. Walang pahinga, walang retirement, walang bonus, walang 13th month pay. Ika nga sa isang makamundong kanta, I did it my way. Walang sukuan, tuloy ang laban. Mukha lang silang ayos sa ating harapan. Mukha lang silang masaya, lagi tayong nginingitian. Pero sa bawat paghakbang at pagbangon sa higaan, marami rin silang binubuhat na kabigatan. Pero kahit na ganon, ipinagkakatiwala na lamang nila sa Diyos na balang araw ang kabigat ay matatapos. Ngayon ay aking napagtanto na habang tayo'y abala sa ating sarili at sa paglaki, sila naman ay unti-unting tumatanda. Habang tayo'y natututong humakbang at tumakbo, sila naman ay unti-unting nahihirapang lumakad at napapagod. Habang tayo'y nagpapahaba ng buhok at nagpapagupit, sila na may lumalabas na ang bunbunan at pumuputi na ang buhok. Pero kahit mahirap at maraming nagbabago, hindi naman ito naging dahilan para sila'y tumigil magmahal at huminto. Maraming beses na di natin sila nauunawaan. Maraming beses din na tayo nagkakasagutan. Maraming beses din na tayo hindi nagpapasalamat. Ngunit kahit na ganon, sila pa rin ang unang handang magpatawad. Sa tapugpong ito, nabitawan ni Samuel yung ballpen na kanyang hawak. At napabangon siyang bigla. Napatingin siya sa mesa kung saan kanina nandun yung gatas at yung tinapay. Pero, nung pagkakataong iyon, nawala po yung gatas at tinapay sa lamesa. Marahil, namalikmata lamang siguro ako, sambit niya. Marahil, namimiss ko lang si ama't ina. Muling dinampot ni Samuel ang kanyang ballpen at ang kanyang sulatan. At kanyang itinuloy ang tulang alay niya sa kanyang magulang. Ngayon nauunawaan ko na ang kahulugan ng gatas at tinapay. Habang tumatanda, nag-iiba pala ang ibig sabihin ng mga bagay-bagay. Hindi lang pala iyon simpleng almusal. Gatas, na sumisimbolo sa pag-aaruga, pagmamahal at pag-iingat. Pagmamahal na nagpapatibay sa atin sa araw-araw na lumilipas, nagpapalakas sa isip ay nagpapatalas, nagpapaalala ng pag-ibig na wagas. Tinapay,
Tinapay na sumisimbolo sa sakripisyong bumubuhay, nagpapaalala ng pagsisikap na hindi ipinagdamot at pagmamahal na handang magutom para lang tayo mabusog. Doon ko nakita at napagtanto na ang tunay na tinapay at gatas sa buhay ay hindi ang nasa mesa, kundi unay Diyos at ang ating ina't Ama. Sila ang nagbigay lakas sa mga panahong tayo'y mahina. Sila ang nagbubusog sa atin kahit sila'y magutom. Sila ang nagiging sandigan bawat araw na walang hinihing kapalit. Pero kahit ating ipilit ng ipilit, tulad ng gatas na nauubos kapag iniinom, at tulad ng tinapay na nauubos kapag kinakain, darating ang panahon, sila'y sa ating kukunin. Mundong ibabaw ay kanilang lilisanin, at isa iyon sa gutom na mahirap maibsan. Gutom na kahit sa pagkain ay hindi masasapatan. Gutom sa yakap, sa pagod at pagmamahal na kailanman hindi na makakasamang maupo sa iisang mesa. Kaya, sa bawat isang anak na naririto, maging paalala sana sa atin ang pantig ng tulang ito, na habang may gatas at tinapay pa sa mesa, ay pahalagahan natin sila. Hindi natin hawak ang oras, bawat bagay sa mundo'y kukupas. Oras ay lilipas, sa lupa'y di natin sila makakasama hanggang wakas. At sa paglaon ng ating matutuklasan na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi pera at sasakyan, tagumpay kasikatan, kundi unay Diyos na may lalang. Pangalaway, ang mga taong nagsasakripisyo para sa atin, ang ating mga magulang. Kaya sa bawat pong ina at ama na naririto, maraming salamat po sa inyo. Salamat nanay, aming gatas, na nagbibigay aruga at pagmamahal na wagas. Salamat tatay, aming tinapay, na nagbibigay ng lakas at katatagang walang humpay. Salamat po sa inyong pananampalataya. Salamat po sa inyong sakripisyo. Salamat po sa walang sawang pagmamahal. Salamat po sa inyong pagpapagal. Sapagkat tulad ng isang gatas at tinapay, kayo ang naging pagkain ng aming mga pangarap. At kung kami man ay naging matatag, mabuting tao at may pananampalataya ngayon, ito ay dahil may isang ina at ama na piniling maubos ang kanilang sarili upang mabuo ikaw, ako, tayo, at bawat nating pamilya. Kaya inay, tatay, daddy, mami, mama, papa o kahit ano pa pong katagang ibinigay sa inyo, kayo ang gatas at tinapay na kailanman sa aming puso ay hindi mawawalay. Salamat pong lubos sa inyong sakripisyong tunay. Kayo po ang isa sa pinakamalaking biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa aming buhay. Kaya sa susunod na almusal, tara po, maggatas at tinapay. Papuri po sa Panginoon.